Ayan, good day mga boss. Ford Ranger nga pala unit na to. At dito concern ni sir na lubog daw yung brake niya dito mga boss. Brake pedal niya. Ayan. Kaya dito syempre sinubukan ko muna bago mo natin namin. At dito nakita namin talagang lubog na mga boss. Ayan, at kung mapapansin nyo, ayan, sumasagad na sa ilalim mga boss. Talagang tagos na tagos na. Kaya dito mga boss, chineck up ko yung mga apat na gulong mga preno mga boss. Talagang walang tagas. Dito, ayan. Pag walang tagas yung mga brake sa ilalim mga boss, kung may ibabaw kayo dito, tignan yung brake master niya mga boss kung hindi nag-leak. Ayan. Dito, ito. Kumpirmado mga boss, nag-leak na yung brake master niya dito. At sa sobrang leak mga boss, talagang naubusan na ng fluid. Ayan. Kaya talagang tagos na to mga boss. Ayan. Ayan, bukod sa madumi na yung fluid, talagang ubos na. Ayan, kaya dito sa proseso ng pagtatanggal nito mga boss, ayan, tanggalin lang natin yung air filter housing mga boss. Ayan. May dalawang bolt na 10mm lang yan mga boss, tsaka yung clamp na 10mm. Yun lang, matatanggalin yun yung housing na yan. Kailangan kasi natin tanggalin yan mga boss kasi para lumuwag yung pwesto natin. Ayan, kaya kung may unit kayong ganito mga boss, ito, tumatagas na rin yung brake master nyo. Pwede nyo gayahin to. Madali lang yung proseso to mga boss. Kayang-kaya nyo to. Ito, sundan nyo lang to mga boss. Ito at dito ayan, kumpirmado mga boss, tagas na talaga yan. Talagang nakabakbak na yung mga boss. Pintura ng brake booster niya dahil sa brake fluid na yan. Kaya dito yung proseso ng pagtatanggal, ayan, dalawang fittings na 10mm, tapos yan yung 12mm na bolt ng master niya mismo mga boss. Tanggalin nyo lang yung nut na yan. Pag natanggal nyo na yung nut na yan, make sure muna natin na naluwagan na natin yung 10mm na yan, yung mga fittings na yan mga boss. At iwasan natin bumilog dahil mahirapan tayo maglagay dyan at pag nabilog yan, ayan, nang natanggal na yan, talagang kumpirmadong tagas o tagas. Ito, pwede pa naman i-repair to mga boss, kaso talagang kung yung housing niya may tama na, kahit anong palit natin ng goma mga boss, repair kit, tatagas at tatagas din. Kaya dito yan, pinabili na namin ng bago si boss dito. Ayan, at proseso naman ng paglalagay mga boss, kung paano natin tinanggal, ganun din, ipasok lang natin sa push rod, tapos ilagay na lang natin yung dalawang fittings na yan, yung 10mm tapos yung bolt na 12mm. Yan, sa proseso ng pag-bleed, ito panoorin nyo mga boss. Make sure muna natin na may fluid tayo, dagdagan natin yan. Dahil pag nag-bleed tayo, iwasan natin matuyuan mga boss. Ayan, dalawang kailangan dito mga boss, may taga-bomba sa loob. Tapos ito ako taga-bukas dito. Ayan, kung mapapansin nyo, lumalabas na yung hangin dyan mga boss. At syempre kabilaan yan mga boss pag nag-bleed tayo. At pag malakas na at buo na yung lumalabas mga boss, goods na yan. Kaya lang ang proseso ng pag-bleed. Madami na akong video na ito nagawa nito mga boss. Ayan, panoorin nyo na rin yung proseso ng pag-bleed natin. At madami na rin akong pinalitan ng mga brake master nito. Ayan, pag wala nang sumisikit na may hangin mga boss, tumatalsik na parang delay na tagas ng fluid, all goods na yan. At sa loob, kung mataas na at di na nababa, goods na yan mga boss. Ibig sabihin nun, wala nang hangin, kaya pwede nang gamitin mga boss. Ayan, kung mapapansin nyo, lakas na ng tagas ng fluid yan dyan mga boss. Kabilaan yan, kaya yan, goods na yan. Ayan, talaga sumisikit pa lakas. At
At syempre, pag natapos na tayo mag-bleed mga boss, tanggalin natin yung mga basahan at buhusan natin ng tubig. Dito, sinusubukan ko na yan mga boss. Kung mapapansin nyo, di na nababa at mataas na. Ayun. Sana nakatulong sa inyo tong video to mga boss. Ayan. Ganun lang po yung proseso mga boss. Madali lang. At yun lang po. Salamat mga boss.